Hello guys. Ngayon papakita ko guys kung paano magpalit ng electric wood planer blade, o kung hindi man magpalit ay kung pwede pa ring hasain lang muna pagka mapurol na siya. Hasain lang natin. Pero bago ang lahat, bago natin gawin ito, ang paghasa ng blade o kaya pagpalit ng blade, kailangan ito hindi nakasaksak. Kailangan nakadisconnect ang power. Siguraduhin na hindi nakasaksak bago natin gawin ang paghasa o kaya pagpalit ng blade. Ngayon, papakita ko kung paano natin hasain ang blade o kaya kung paano natin palitan ng blade. Unang-una, tanggalin nyo muna ang adjuster. Ngayon, nasaan yung adjuster? Ito yung adjuster. Itong iniikot para ito ma-adjust. Ito siya. Ma-adjust kung gaano kakapal yung gusto nyo papakain sa kahoy o kaya sa tabla habang kayo'y habang ginagamit nyo itong planer na to. Kung gaano kakapal yung kasi pagka hindi magandang pag-adjust mo nito, hindi rin maganda ang kain niya. Pero kung sobrang kapal, pangit din. Kung mas mabuti pa yung medyo manipis lang kasi madali at saka maganda yung pagtulak mo. Kaya papakita ko muna kung paano ang pagtanggal ng electric wood planer blade. Paano pagtanggal ng blade niya na? Papakita ko muna. Ito, iniikot lang ito. Kagaya ng mag-adjust, pero ito tuloy-tuloy ang pag-ikot para matanggal ito. Kasi hindi mo ito siya makuha ang blade dito kung hindi mo tanggalin ito at saka ito. Ngayon, tatanggalin natin ito muna. Ikutin lang natin ito. Ito. Habang iniikot mo, ito naman ay luluwag. Ito. Ikutin natin ito hanggat sa matanggal. Hawakan natin para hindi babagsak ng gusto. Ito na siya. Ingatan mo ang washer. Ito, may washer to. Lagay muna natin dito. Okay. Ito naman, ingatan mo rin dahil may may spring. Ito. Diba? Merong spring yan. Merong spring. Okay, ibabalik natin yan mamaya. Okay. Para tanggal natin yung blade niya. Ito, tanggalin na naman natin. Itong nasunod, natanggalin. Nakascroll lang yan. 1, 2, 3, 4. Okay, tanggalin natin. Na, 1, 2, 3, 4 na screw. Okay, screw sa gilid muna natin nilalagay baka mawala. 4 na screw. Ito, tanggal na. So, madali na pag tanggal natin ang blade yan. Ayan o. Guys, kung makita nyo, merong 3 bolt dyan. 1, 2, 3. Gamitan nyo ng sakit yan na 10 mm. Huwag yung maluwag kasi masisira yung bolt. O kaya yung nut niya, masisira. 2 blade yan. Nandyan sa loob ang blade. Ngayon, bali 2 blade yan. Nandyan naman sa kabila. Ayan, ang bolt. May blade din yan. Tanggalin natin yung mga bolt na yan para malis natin ang blade. Okay? Ito ang gagawin natin. Ito siya, 10 mm to. Nasakit, 10 mm.
ito yung tanggalin natin. Yan, tanggalin natin yan. Dalawa. Meron siyang tatlong bolt dyan. Tatlong bolt. So, nakakonekta naman yan. No? Bolt at saka nut. Isa lang yan. Okay. Yung sa kabila niya, hindi muna natin tanggalin. Tanggalin muna natin itong sa side. Ito. Ayan na guys, ngayon, tanggal ng tatlo. Alisin nyo na to. Ito una, ang itim. Ito, yan, itim. Sunod ito, wag mong ganyanin, baka masira. Dito sa ibaba niya, banda, meron dito, ganyan lang ako. Yan, yan o. Yan siya. Tapos, ito, meron itong medyo pinaka-guide niya dito, parang kanal, no? Kanal, no? Pinaka-guide niya, na kung saan sinasalpak ito. Ito, sinasalpak. Tapos, ito siya, meron na itong screw. Yan, ang screw. Kung makita nyo, pag linuwagan yung screw, yan, pag linuwagan yung screw, pwede dito nyo yung ma-adjust. Kasi, pagka hinasa nyo ito, halimbawa, mapurol na, huwag muna kayong papalit o kaya huwag kayong bibili ng blade. Hahasain nyo lang ito, hasain. Dahil pagka maiksi na ito, itong blade mismo maiksi na, ito, luluwagan mo itong screw, luwagan itong screw, i-adjust mo lang ito, may adjuster din siya dito, i-adjust mo para ganun pa rin kakapal o kaya ganun pa rin ang para sa pagkain mo sa kahoy, ganun din, ganun pa rin ang magagamit, ganun pa rin siya kahaba. Mayroon ditong ma-adjust, meron siyang screw na pwedeng luwagan. Ngayon, halimbawa, hasain natin to. Kung papalit ka ng blade, tanggalin mo itong screw na to. Tanggalin mo itong screw. Ito. Yan, may screw yan dyan. Tatanggalin mo kung papalit ka ng blade. Pero kung hahasain mo lang naman, huwag mo na tanggalin yung screw. Kung hahasa ka lang. Halimbawa, mapurol na ito. Hasain mo lang, huwag mong palitan. Ngayon, kung gusto mo magpalit ng blade talaga, pag maiksi na ito, pag maiksi na, pag in-adjust mo ito dito sa screw, at hindi pa na rin pwede, dahil sa kalumaan ngayon, papalit ka ng blade. Pero hanggat pwede pa, hasain mo lang pag mapurol, huwag mo munang palitan. Kasi sayang din. Ngayon, pag kailangan talagang magpalit ng blade, tanggalin mo itong screw. Ito. Itong screw. Yan, ito yung sinasabi ko na pag linuwagan mong screw, pwede mong ito, pag i-adjust mo lang. Yan o, adjust. Yan, pag i-adjust mo lang. Kaya ma-adjust mo rin pagka masyadong hasa na dito, umiksi na, i-adjust mo lang ito para mahaba pa rin. Ngayon, pagpapalitan mo talaga, tanggalin mo ito. Ito. At isalpak na naman itong bagong biniling blade. Okay. So, halos pareho lang. Kung hahasa ka lang, yung pagkakaiba lang naman dahil hindi mo na tanggalin itong screw. Hindi mo na siya tanggalin dahil ibabalik mo rin naman, ganito pa rin eh. Pero pagpapalit ka ng blade, siyempre, ito alisin mo, ipalit mo naman ditong blade at screw na naman ulit. Ganyan lang. Halos pareho lang sila. Kung hahasa ka lang, kasi ang pagtanggal at saka pagbalik, ganun din. So, ganyan guys na. Okay. Ngayon,
higpitan na lang natin to, hindi na lang natin tanggalin dahil hindi naman tayo papalit. Papakita ko lang kung paano pag hasa ka lang at saka kung paano din kung papalitan mo ng blade. Yan, ganyan. Kailangan guys, ang pagbalik nyo dito ng screw, paglagay nyo ng blade dito sa guide na to, paglagay nyo ng blade, kailangan pantay talaga. Paghigpit nyo dito ng screw, kailangan pantay siya, kasi kung hindi pantay, kaya yung ano minsan sinasabi nila hindi daw magandang kain, hindi daw pantay doon sa wood na pag magano sila, hindi daw plain. Paano mag-plain? Kasi dito, pag kinilagay ito, tatabingi ito siya, tatabingi ang blade. Kung hindi tama ang paghigpit mo dito pag-adjust mo dito sa screw na to, kasi may adjuster din dito. Pag hindi tama, yun, tatabingi nga yung kain niya. Kaya kailangan tama talaga, kailangan pantay talaga siya. Maayos ang pagkalagay ng screw, ang distansya niya nitong, kasi pinaka-guide ito, pinaka-guide ito, pinaka-guide. Kaya pag hindi pagtama dahil yan, kita nyo din sa screw, yung dalawang screw na yan, pag hindi tama yung paglagay nyo, pag medyo tabingi itong blade na to, hindi rin pantay yung kain dun sa kahoy. Kaya kailangan talaga pantayan. Ito na yung tinanggal natin guys, di ba? Kita nyo, tinanggal natin. Iikot ko siya sa kabila, iikot ko. Yan yung sa kabila niya, yung likod niya. Bali dalawa yan ang blade, yan pang isa. Yan. Ngayon, tanggalin na naman natin isa. Natanggalin na lang natin para makita talaga, no? Tanggalin na lang natin. Yan siya guys. Ito yung isa. Yan. Ito. Ngayon, tanggalin natin ulit ha. Itong sa kabila na naman ha. Dito. Yan. Ito yung blade niya. Hindi ko na lang tanggalin ang screw. Kasi pinakita ko na rin kanina kung paano. Yan. Ito yung kabila. Yung tatlong bolt. Okay. So, ganito yung itsura niya. Wala ka namang ibang ano pa dyan eh. Ayan. Babalik mo lang naman yan. Yung tinanggal mo, babalik mo rin. Ngayon, ibabalik natin. Ibabalik natin. Ito pa pala, ipakita ko muna yung kung paano ginagamit ko. Ito, basahin nyo lang naman ito sa tubig. Tapos, hasain nyo ito. Kailangan din ang paghasa mo, pantay din. Ito. Kailangan pantay din ang paghasa mo. Kasi pagka hindi pantay naman ang paghasa mo, hindi rin papangit din yung blade niya. Hindi rin pantay ang kain. Pero kadalasan naman, pagka maayos na talaga ng pagkahasa, ayos pa rin ang kain. Kasi nasubukan na rin kasi noon, manual hand planer pa yung ginagamit namin, yung manual wood planer, hand wood planer, yung ginagamit namin. Hindi naman kami nagpapalito ng blade, hanggat pwede pa, hinahasa lang namin yun. Ganito din, pare-pareho lang to. Ganito rin ang sistema noon. Si marumi. Kung makita mo guys, yan para maitim yan. Halos ang dumi diyan matatanggal din. Una-una kasi nagpapapuro dyan yung minsan yung pagka medyo basa pa yung tabla, yung katas niya na medyo malagkit din. Yun. Kita mo guys, naalis din yung mga dumi niya at saka yan. Ito. Okay, kung nasain mo talaga nasain to, kailangan pantay talaga ang paghasa mo kasi kung hindi tama yung paghasa mo, yan. Pag hindi tama yung paghasa mo, hindi rin yung maganda yung daan niya. Yan. So ngayon, ibabalik na natin to dahil
papakita ko na kung paano pagtanggal. Paglinis, nasa inyo lang naman kung paano linisin, pero kung paano pagtanggal at kung paano pagpalit, yun ang importante. Kung ano yung mga tinatanggal pag magpalit. Kaya sa paghasa, nasa inyo na rin yung basta pantay lang yung paghasa nyo. Pantay para yung blade. Kain ng blade, pantay din. Okay, so ibabalik na natin ito. Pagbalik, isa muna dito, mas kabila, una muna ito. Ito, may itong guide niya. Kung ano yung pinakahuli nating tinanggal, yun din ang una nating ibalik. Ito. Sa guide niya. Okay. Tika muna, chicken ko, baka naluwagan ko ito kanina kailangan higpitan ng gusto. Ang screw. Baka na. Okay. Pag atras kasi ito, pag maluwag ang screw, atras ito, tatabing ang kain sa kahoy. O kaya sa tabla nyo. Kaya, kailangan mahigpit. Okay. Balik natin. Tapos ito. Balik. Balik ang bolt. Balik ang bolt. Okay. Pagka nandyan na sa guide niya, ayos na, wala ka ng problema dyan. Dahil ganyan tamang-tama na yung pagbalik mo niyan. Balik natin to. Okay. Mamaya na natin ligpitan ng masyado lahat-lahat. Okay. Okay. Ayos. Balik natin yung isa. O, ayos na. Yung isa, sa isang side na blade. Okay. Okay. Ngayon, balik natin itong isa. Yan ang guide niya. Itong kanal-kanal. Salpak dyan. Okay. Lagay itong itim. Ganyan. Balik ang screw. Balik ang bolt. 3 bolt. Nasaan na yun? Ari. Ito. Parang katabingi pa. Teka, simulan natin. Okay. Pantay na kasi nandun na siya sa kanal niya na pinaka-guide. Higpitan na maayo guys ha, kasi pag panda nyo baka mamaya biglang magliparan. Higpitan na maayos. Ay, higpitan ko na ito na maayos ha. Okay. Higpitan ko na ng maayos. Okay. Kabila. Higpitan ko rin ng maayos sa kabila. Kasi baka may mga parting lumuwag. Higpitan nyo. Okay, so okay na ito. Ngayon, ito naman ang ibalik natin. Kaya kung alin yung pinaka huli nating tinanggal, yun ang una nating binalik. Okay. 2, 4. Sinabi ko na, higpitan nyo na maayos sa pagbalik. Pero wag yung higpit naman na sobra-sobra. Baka mamaya ma-lost thread naman. Tamang-tama lang. Okay. Okay. Ito naman. Okay. Ito. Ayos. Ngayon, ibalik na natin to. Ito pinaka-una natin tinanggal. Ito naman yung pinaka-huli natin ibalik. Ito. Kailangan yung spring, tama yung pagkalagay nyo. Ibalik na natin. Ibalik natin. Huwag kalimutan ito, baka mahulog. Kailangan yung washer niya nandiyan pa rin.
washer. Ito. Ganyan. Ganyan lang ka simple, no? Natin yan. Kailangan wag magbaligtad. Kung ano yung pagtanggal nyo, ganun din yung ibalik. Posisyon, yung posisyon niya. Yung spring, kailangan tama sa loob. Okay. Okay, ikutin nyo ito. Pagka kumagat na yan, pwede na yung bitiwan. Dahil pagka inikot nyo na lang, didikit na lang yan. Ano, didikit na. Tulak hindi para maabot siya ng screw niya, ang thread niya. Okay, ayan. Maabot na, tabingi, no? Pantay natin. So, sinabi ko na kanina na ito yung adjuster para depende kung gaano kakapal yung papakain mo sa wood, sa kahoy, o kaya sa tabla na gusto mong ikinis, gusto nyo makinis, o kaya gusto mo ipantay, o kaya gusto mo i-plain. Yan. Ito yung adjuster. Kasi pangit din yan. Maramdaman mo rin kung ayos ba o hindi. Maramdaman mo rin habang ginagamit mo siya. Kung kailangan pa i-adjust o kaya ayos na. Ito. Yan. Clockwise. Paghigpit. O kaya kung gusto mo siya tanggalin, counterclockwise. Pag nag-a-adjust ka lang, hindi mo isagad. Yan o. Yan. Yan. Di ba halos ano? Ito kasi siya, pagka halos pantay dito sa blade, ibig sabihin, manipis na panipis lang yung kain niya. Okay. Tabingi. Okay, tama naman, di ba? Kikita mo rin, tabingi, tabingi. Adjust ulit. Yun. Tabingi. So, yan na. Kasi may narinig kasi ako na minsan na ano, no, pero sa handwood planer, pero aywan ko lang, depende lang siguro sa pag-adjust, ano. Kasi dito sa electric wood planer, ang minsan kasi sabi nila tabingi daw yung ano, kain. Dito sa electric wood planer, ang alam ko, yung pag-adjust mo lang sa blade. O kaya pagka doon paghigpit mo ng screw o kaya pag-adjust mo doon sa may screw, hindi pantay yung paglagay mo ng blade. Kaya tabingi talagang kaya nun. Pero sa nababasa ko lang doon sa mga comment ng iba, sa mga comments ng iba, lalo na sa handwood planer, ang alam ko hindi naman pagkatama lang talaga, depende sa paglagay mo ng blade Pagka mali yung lagay mo ng blade, tatabingi talaga yan, tabingi talagang kaya yan. Kaya ito, ganito din yon. Pagka maayos lang pagkalagay mo ng blade, maliban lang makikita mo naman kung ang blade mismo may diferensya. Ayan, halos pantay na siya. Ito, at saka ito halos pantay na siya. Medyo nag-ano lang ng counting blade yan. Ibig sabihin, manipis lang kain yan. Kaya, depende sa pag-adjust mo nito. Itong bilog na to. Sa pagpakain mo ng kung gaano kakapal yung gusto mo. Kaya, yan na. Halos nagawa na talaga natin yung kung paano maghasa. Kung gusto mo hasain mo lang, hindi ka papalit. Kasi hindi naman kailangan na palitan mo yan kung mapuro lang naman siya. Hasain mo lang yan. Tapos, palitan mo pagka talagang ano na, yung talagang halos na ubos na sa kahasa. Yun lang ang ano. Kasi meron naman siyang adyasan sa loob yung screw na sinabi ko kanina. Okay guys? Kaya,
pag nagustuhan nyo naman, ayos lang. Pwede nyo i-subscribe. Pagka hindi naman, pwede na rin wag. Pero mas maganda yung i-subscribe nyo para madagdagan yung subscriber ko. Okay guys, siguro naman meron din tayong counting natutunan.